Ang tugatog ng buhay. Kabanata 469. Makalipas ang mahigit kalahating oras dumating ang isang police car na nakabukas ang sirena, dahilan. Mga residente sa kapitbahayan upang magtaka kung ano ang nangyari. Maya-maya ay lumabas ng sasakyan ng 5 tao. Nagkataon na si Tony Lee ang pinuno ng pangkat. Kumusta, Ginoong Rockefeller? Ako ang may hawak nitong kaso mo, sabi ni Tony. Nagulat si Alex Rockefeller. Hindi ako makapaniwala na kailangan mong maging kasangkot, Mr. Lee. Sorry sa abala. Tumanggo si Tony. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gagawin namin ang aming makakaya. Inakay ni Tony ang kanyang mga nasasakupan sa loob ng bilya kung saan ang lahat ay nagulat sa lawak ng pinsala. Hindi dahil hindi pa sila nakakita ng ganito. Sa totoo. Sa tuwing kasangkot ang mga tao mula sa underworld, madalas may mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ang mga Samaire sa bilya na ito ay ang mga inlaw ni Madam Claire Essex. Ito ay sobra sa dagat. Gaano sila kagalit sa isa't isa? Di nagtagal, kinuha ang mga larawan at ginawa ang mga inspeksyon. Ginoo Rockefeller, nawalan ka ba ng isang jadeite na nagkakahalaga ng $100 milyong? Tanong ni Tony. Nang marinig ni na Madam Claire at Lady Beatrice Essex ang tanong, napatingin silang dalawa kay Alex na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Siyempre. Baka mahigit 100 million pa ang halaga nito, giit ni Alex na may katiyakan. Isang babaeng miyembro ng koponan na mas matulungin sa mga detalye ay tumingin sa paligid sa kinupit na bilya at mga sirang gamit sa bahay. Namuo ang pagsimangot sa mukha niya. Ginoo Rockefeller, tama ba ako? Hindi ka dapat nagsisinungaling. Sigurado ka bang nagmamayari ka ng isang piraso ng halaga ng jadeite ay $100 milyong? Kung mali ang sinasabi mo, maaari kang kasuhan ng blackmail. Biglang kinabahan si Lady Dorothy Essex. May gusto siyang sabihin pero uminto saglit. Nang makita ito ng babaeng miyembro ng koponan, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa na si Alex ay nagsisinungaling. Agad siyang sumengot ng malamig. Ginoo Rockefeller, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Kung maglakas loob kang gumawa ng mga maling paratang sa iba, gagawin ko. Smack! Bago pa siya makatapos ay sinampal siya ni Tony. May sakit ka ba? Naiintindihan mo ba kung ano ka? Kasabihan. Sinabi lang sa iyo ng biktima na may ninakaw sa kanya. Ang iyong trabaho ay imbestigahan ang kaso. Ano ang ginagawa mo ngayon? Tinatakot mo ba ang biktima? Ano ang iyong pagkakakilanlan? May kaugnayan ba sa iyo ang pangyayaring ito? Kasabwat mo ba ang iba? Panig ng pamilyang Essex. Nataranta ang babaeng miyembro ng koponan matapos matamaan. Sir, hindi ko ginawa. Akala ko lang. Sila. Mukhang hindi masyadong mayaman at ang bahay na ito ay sira-sira at halos hindi na nakatayo. Ang mga items ang sambahayang ito ay hindi rin mukhang napakataas na uri. Paano naging $100 milyon ang jadeite na? Lumilitaw ang mga dolyar nang wala saan. May patunay ba? Hindi tayo dapat maging upahang baril. Kung ito ay totoong pag-aari nila ito, kailangan nilang ipakita sa amin ang resibo. Napatingin si Alex sa kanya. Sa tingin mo, napakatalino mo. Hindi kaya naman ako ito sa akin, mga ninuno. Hindi ba ito maaaring nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong dahil lamang ito ay minana? Wala na itong halaga dahil lang sa walang iniwang resibo ang aking mga ninuno. Itinulak ni Tony ang kanyang babaeng kampon. Labas. Galit na sigaw niya. Nagnganga ang mga ngipin ng babaeng nasasakupan. Sir, wala po akong ginawang masama. Paano ka makakasipa? Lumabas ako. Nagtatanong lang ako, she said. Fine, sasabihin ko sa'yo. Nakuha ko ang jadeite na iyon ilang araw na ang nakalipas mula sa stone gambling. Iyon ay, bakit wala akong resibo? Maraming tao ang nakakita sa nangyari sa Antigang Palengke. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa paligid, sabi ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Lady Beatrice. Ikaw ba talaga ang stone gambling? Prinsipe. Nakakita siya ng live na video ng stone gambling prince na kumikilos at palihim, nakita niya iyon, sobrang inggit sa kanya. Nakakunot ang noo ni Alex habang nakatingin sa kanya, ngunit hindi siya uminig. Samantala, nagsimulang mag-isip si Madam Claire.
Iyon ang araw na nakaramdam siya ng inspirasyon sa Stone Gambling Prince para sa paglalahad ng hindi mabibili ng salapiang jadeite at nagsugal siya. Sa huli, nawalan siya ng $500,000 at ang kanyang mga pinagkakautangan ay nagpakita sa bahay. Naalala ito ni Madam Claire na parang kahapon lang nangyari. Siya agad tumalon at niyakap si Alex. Ikaw ba talaga si Stone Gambling Prince? Bato ka ba ay eksperto sa pagsusugal? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi mo ba inilabas ang 3 piraso ng mataas na kalidad na jadeite? Saan sila pumunta? Tanong ni Madam Claire. Hindi ba ninakaw? Well, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay mabawi ang jadeite. Pati si Tony, nabigla sa ginawa ni Stone Gambling Prince noong isang araw. Ito dahil ang kanyang asawa ay nagkataong nandoon noong nangyari ito at nang siya ay bumalik, siya ay inilarawan pa ang pangyayari ng detalyado. Expert pala si Mr. Rockefeller na nag-unveil ng mga dekalidad na jadeite noong panahong iyon. Sige, naiintindihan ko. Uuwi na kami. Sa lugar ng pamilya Essex kaagad. Dapat nating arestuhin ang mga kriminal na iyon bago sila magbenta ng mga ninakaw na gamit. Hindi nagtagal, lahat sila ay sumugod sa lugar ng pamilya Essex. Si Alex ang nagmamaneho ng BMW ni Lady Dorothy at ang 3 babae sa pamilya ay nakaupo lahat sa loob nito. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 470. Sa kalsada, si Madam Claire Essex ay nakikipag-usap kay Alex Rockefeller sa Penonnebic. Alex. Hindi ako makapaniwala na ikaw ay Stone Gambling Prince. Inilihim mo ito. Sa ganyan na kamanghamanghang mga kakayahan, malamang na nagsimula ka ng matagal na ang nakalipas. Bakit kailangan pa ni Dorothy na maghirap na magpatakbo ng kumpanya? Bakit hindi tayo magsusugal ng bato mamaya? Ikita tayo ng malaki ng pera. Ano sa tingin mo, magaling kong manugang? Bigla na lang naging mabuting manugang si Alex. Inay, swerte lang ako noong araw na iyon. Akala mo ba isa akong eksperto sa stone gambling? Kung ako ay magsusugal na naman ng bato, natatakot ako na baka wala ka pang masuot na pantalon. Sabi ni Alex. Nang marinig ito ni Madam Claire, para siyang impas na lobo. Ngunit mabilis nagpatuloy siya, paano ang jadeite? Hindi ako naniniwala sa sinabi mo kay Mr. Lee. Matagal ka nang lumipat nang mangyari iyon. Ibinente ko ito, sabi ni Alex. Nasaan ang pera? Tanong ni Madam Claire. Ibinigay ko ito sa aking ina. Ano? Ibinigay mo ba ang lahat ng ito sa iyong ina? Hindi ba ako ang iyong biyanan? Paano kaya na hindi mo ba ako binibigyan ng kahit isang sentimo? Napakabuti mong manugang, Madam Claire, pinutol, halatang galit na galit. Inay, ang aking biyanan ay nagnanais na gumawa ng magagandang bagay sa perang iyon. Gagamitin niya ito. Para sa negosyo. Para saan mo ito gagamitin? Maaari mong gastusin ito sa mga stock o bumili ng lahat ng uri. Nang walang kwentang bagay. Nagsugal ka pa ng bato pagkatapos mong panoorin ng ibang tao na ginagawa ito. Sasabihin ko sa'yo, ikaw ay bawal kang pumunta ulit. Mahal, bawal ka rin. Matatalo ka ng 9 beses sa 10. Kapag nangyari iyon, malugi ang pamilya namin. Naiintindihan mo ba? Ginang. Sabi ni Dorothy. Oo, honey. Nangako si Alex, ngunit iniisip niya kung kailan siya maaaring pumunta. Sugal na naman sa puso niya. Asterisk si Richard asterisk. Samantala, sa lugar ng pamilya Essex, si Madam Joanne ay kasama ni Anderson Essex at kanyang anak na babae. Lola, hindi mo nakita ang mahirap na estadong kinaroroonan ni Madam Claire Essex. Ang kanyang ilong ay nabugbog at ang kanyang mukha ay namamaga. Napaungol pa siya na parang aso sa lupa. Napakasarap ng pakiramdam. At saka, sinira namin ang lahat ng nasa bahay niya. Haha. Gusto kong makita kung saan. Kung hindi ay maaari silang lumipat sa Lady Emma Essex, bumulwak masigasig. Tila na puno ng Penonnebic si Madam Joanne. Mabuti. Kailangan nating turuan ang mga B*** na ito ng isang aral. Biglang may kinuha si Lady Emma sa kanyang bulsa. Lola, tignan mo ang nahanap ko. Isa itong kwintas na perlas. Naaalala ko ang suot ni Madam Claire noon at tinatrato niya ito bilang
Isang kayamanan. Inalis ko ito. Ito ay isang regalo para sa iyo, Lola. Si Madam Claire ay hindi. Karapat-dapat sa isang bagay na napakahusay. Dapat mo itong suotin, Lola. Tuwang-tuwang tinulungan ni Lady Emma si Madam Joanne na isuot ito. Mukhang maganda. Ito talaga. Parang hindi out of place, she complimented. Tumawa si Madam Joanne. Mahal kong apo, ikaw ang pinakamahusay. Ngunit sa sandaling iyon pumasok si Tony Lee sa bahay kasama ang isang grupo ng mga naka-uniforme na mga nasasakupan. Ikanaway ni Tony ang kanyang kamay. Alihin silang lahat. Sinabi niya. Nagulat si Madam Joanne. Ikaw pala, Mr. Lee. Anong ginagawa niyo dito? Sinong hinuhuli mo? Si Alex na pumasok kasunod ni Tony at ng kanyang team ay napatingin sa perlas na kwintas sa paligid sa teeg ni Madam Joanne. Umisi siya. Sino pa kaya ang huhulihin nila? Siyempre ikaw yun. Matandang magnanakaw ka. May bago akong natutunan ngayong araw. Maaaring ito ay ang kaso kung saan ang lahat ng iyong mga kayamanan ay bunga ng pagnanakaw. Masarap bang magsuot ng kwintas ng iba? Mabuti. Hindi kwintas ang isusuot mo ngayon kundi isang pares ng posas sa halip, sabi ni Alex. Nag-utos si Tony at agad na pinasuko ng kanyang mga nasasakupan ng 3 miyembro ng pamilyang Essex. Ikaw ay pinaghihinalaan ng pagnanakaw, pagpasok, pag-atake, at paninira ng pribado mga ari-arian. Mayroong isang partikular na malaking halaga ng pera na kasangkot dito. Nasa ilalim ka ngayon. Arestuhin. Dakupin silang lahat at ibalik. I-click. Nang may lagay ang isang pares ng posas sa mga pulso ni Madam Joanne, naningkit ang kanyang mga mata. Pataas at siya ay nahimatay. Kabanata 471. Si Emma at Anderson ay bumaba sa isang ganap na takot sa sandaling sila ay nakaposas. Nagpunta sila sa bilya ng Essex upang pukawin ang bulo, ngunit hindi nila naisip na sila ay ipapadala sa kulungan. Napabulala si Emma, nagkakamali ka ba? Hindi namin ninakawan ang bahay. Pag-aari ang bilya na iyon. Sa amin, may problema ba kung papasok kami sa sarili naming pag-aari? Malamig na tumikim si Tony, hindi ka ba marunong magbasa? Maging ang mga bata sa elementarya ay may karaniwan. Pakiramdam at hindi mo. Kahit na ang mga karapatan ng ari-arian ay pagmamayari ng iyong pamilya, ito pa rin. Itinuturing na pagnanakaw. Magsalita ka. Nasaan ang malasalaming Esmeralda na nagkakahalaga ng 100 milyon? Bilisin mo, iabot mo. Kung hindi, ang tanging lugar na matutuluyan mo para sa natitirang bahagi mo ng buhay ay nasa likod ng mga rehas. Napatulala si Emma. Anong sinabi mo? Isang malasalamin na Esmeralda na nagkakahalaga ng 100 milyon. Nag-act din si Claire at tinuro si Emma. Ito ay isang malasalamin na Esmeralda na nasa aming bahay. Kinuha mo na. Ibigay mo ito ng mabilis. Hindi mo kayang bayaran ang mga kahihinatnan pa rin. Bulls asterisk T. Ang iyong pamilya ay walang anumang mga kwalifikasyon sa simula. Saan gagawin mong? Nakakuha ka ba ng ganyang emerald? At isa na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Ikaw ba ay nananaginip? Sinusubukan mo bang suruan kami? Hindi pwede. Sinampal ni Claire ang mukha ni Emma. Ikaw ang Nambo Balls asterisk terseting. Iyon ang aking manugang na ibinalik mula sa sugal na bato. Siya ang kilalang stone gambling prince at marami ang makapagpapatuto niyan. Walang paraan na maitatanggi mo ito ngayon, tama ba? Sa panahong ito, nagising ang matandang babae ng pamilya Essex. Dahil nakaposa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natarante siya at nagsimula ang kanyang katawan. Nanginginig. Imposible. Ito ay isang setup. Paanong magnakaw ang apo ko? Pakawalan mo ako. Hindi ako ang nagnakaw ng kahit ano. Bakit ako nakaposas? WHO. Sino itong? Binigyan ka ng karapatang gawin ito. Lumapit si Alex at itinuro ang kwintas na perlas sa kanyang leeg at nginisyan, hindi ba ininakaw mo ito? Ano yan? Ha? Iyan ang aking perlas na kwintas. Pumalon si Claire at tinuro din ang kwintas. Akin na yan, Joanne. Ikaw ay naging nahuli pero pilit mo pa ring tinatanggihan. Malinaw na naalala ni Alex na si William mismo ang nagbigay sa kanya ng kwintas na mayroon
Pagkatapos ay ibinigay kay Claire bilang regalo sa kanyang unang pagbisita sa tirahan ng Essex. Ito. Hindi ito. Sinong nagsabing ito ang iyong kwintas? Akin ito. Regalo sa karawan na ibinigay sa akin ng aking asawa ilang dekada na ang nakararaan. Itinanggi ni Joanne ang mga paratang. Siya obviously ay. Hindi sana umamin na kay Claire iyon. Napasimangot si Claire. Joanne, napakawalan GMO talaga. Ikaw ang walang hiya. Pagkuha ng pagkain mula sa amin as excess gamit ang aming ari-arian at gumagamit ng mga walang prinsipyong taktika para nakawin ang negosyo ng pamilya natin. Ngayon, pantay ka na. Inaagaw ang kontrata ng ating Essex conglomerate. Kayong grupo ng mga walang utang na loob. Sinayang ko ang buhay ko sa pagpapalaki sa inyong lahat. Paano mo kahit na magkaroon ng mukha na dumating at gumawa ng problema sa bahay namin ng Essex? Malakas ang kabog ng dibdib ni Claire at galit na galit siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Napangiti si Alex. Inay, relax. Ito ang perlas na kwintas na ibinigay ko sa iyo mahigit 1 taon na ang nakalipas bilang isang Fred Along pagbati. Ito ay nagkakahalaga ng 8 milyon at ang isa sa mga perlas dito ay pag-aari ng aking ama. Mahalagang koleksyon. May nakaukit dito at madaling makilala. Pagkasabi noon, hindi niya pinansin ang protesta ni Joanne at pilit na tinanggal ang perlas na kwintas. Gayunpaman sa sandaling makuha niya ang kwintas, nagulat si Alex. Pumungad sa kanyang mga mata ang hindi makapaniwala. Nararamdaman niya talaga ang pagsabog ng enerhiya mula sa kwintas. Ano ang nangyayari? May iba pa ba itong kwintas na ito? Maingat niyang pinag-aralan ang string ng mga perlas at sa wakas ay natagpuan ang pinagmumula ng enerhiya mula sa A. Partikular na bilog na perlas na medyo kumikinang na may kulay gintong nakapalibot dito. Tama iyan. Ito ang perlas na labis na pinahahalagahan ng kanyang ama. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya noon na ilagay ang perlas dito sa kwintas at ibinigay kay Claire. Alam kaya ng kanyang ama ang tungkol sa mga kakaibang katangian ng perlas na ito. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang salita na nakaukit sa perlas Rockefeller. Ang kumikinang na mga titik ay mukhang medyo mahiwaga. Ang salita ay hindi inukit sa perlas sa ibabaw, ngunit sa halip lumilitaw na inukit mula sa loob. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 472. Ilang beses na itong nakita ni Alex ngunit ang pagtingin sa mga salita pagkatapos ng halos 1 taon ay nagbigay isang ganap na bagong pakiramdam sa kanya. Para bang ang mga inukit na salitang ito ay naglabas ng mahina, dalisay at orthodox na enerhiya. Hindi napigilan ni Alex na abutin ang kanyang chi para maramdaman ito. Sa susunod na sandali, halos mawala ang pagkakahawak niya sa kwintas. Isang napakapamilyar na eko ang nagmula sa perlas na sumasalamin sa kanya. Ang aura ni tatay. Talagang ito ang aura ni ama. Ano ang nangyayari sa mundo? Ang natulala na si Alex ay itinoon ang kanyang tingin sa perlas, ang kanyang focus ay ganap na sinanay sa mga salita. A strand of mental power unconsciously shot into it and in an instant what he saw ay ganap na nabago. Ang mga salita ay nagwawatak-watak at nagkalat sa hindi mabilang na pula ng blood runic na mga kasulatan. Hindi niya ito makita ng malinaw at hindi rin niya ito makilala. Ngunit ang matitiyak niya ay ang mga runic na kasulatang ito ay nabuo kasama niya sa dugo ng ama. Naramdaman niya ito. Ang pagtuklas na ito ay nabigla kay Alex sa kaibuturan. Hindi. Dapat mayroong isang bagay na hindi ko alam. Ama ko. Ito kaya ang mystical object na ginawa ng tatay ko. Ngunit sa lahat ng 20 taon na nakilala niya ang kanyang ama, si William ay palaging isang ordinaryong negosyante. Saan niya nakuha ang kakayahang gumawa ng mga mahiwagang bagay? Ngunit kung hindi, isa na ginawa ng kanyang ama, kung gayon bakit kakaiba ang perlas na ito at bakit ito naglalaman ng kanyang aura ng tatay. Kung tama ang hula niya, ang mga salitang nakaukit ay talagang mataas ang grado sigil. Sa pagkakaroon ng sigil na ito, ang kwintas ay naging isang mystical object na may kakayahang maghanap ng swerte at makaiwas sa kapahamakan. Nakita kung paanong matagal nang nakahawak si Alex sa kwintas na walang reaksyon. Time, ngumisi si Joanne. Ano naman? Wala namang ukit, di ba? Huwag kang mag-abala.
Naghahanap pa. Ang mga salita ay hindi lilito ng biglaan dahil ang kwintas ay orihinal. Pag-aari ko. Kahit may mga salita, dapat aseks lang. Dahil akin yan. Pinigilan ni Alex ang kanyang pagkatulala pagkatapos ay sinulyapan si Joanne na walang pakialam. Kanyang mukha. Dapat na dismaya ka. May mga salitang nakaukit dito. Tingnan mo ito sa sarili mo. Binabaybay ba nito ang aseks? Tumingin si Joanne ng malapitan at tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Unang ginawa ng tatay ko ang kwintas na ito at ang perlas na ito rin ang pinakamahalaga sa buong string. Ito ang pinakamagandang gintong perlas mula sa dagat ng Southern California na nagkakahalaga ng marami. $1,000,000. May nakaukit din na pangalan ng pamilya ko. Kung hindi ka naniniwala, lahat ay maaaring pumunta at tingnan. Lahat ng naruroon noon ay napatingin dito. Tuwang-tuwa si Claire kaya inagaw niya ang perlas na kwintas sa kamay ni Alex. Alex, ay. Totoo ang sinasabi mo. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 8 milyon. Hindi ito mura. $800 na kwintas. Palagi niyang iniisip na ito ay isang walang kwentang bagay. Hindi nakaimik si Alex. Nang sabihin niyang nagkakahalaga ito ng 8 milyon, hindi pa niya alam iyon. Ito ay isa ring mystical object. Ngayon na alam niya at dahil ito ay isang mystical na bagay na may mataas na kalidad, ang halaga nito. Sana ay sumirit ng malaki. Kahit na sabihin niyang ito ay nagkakahalaga ng 80 milyon, gagawin iyon. Maging masyadong mababa para sa isang bagay na tulad nito. Mas mataas ang aktwal na halaga nito, nanay. Kaya mo. Ibalik mo sa akin, sabi ni Alex. Niyakap ito ni Claire ng mahigpit. Ba? Gusto mo bang bawiin ang isang bagay na binigay mo sa akin? Walang pag-asa. Umiling si Alex, lumingon para kausapin si Joanne at casual na sinabi, so what about it? Sigurado ka kumbinsido. Balak mo pa bang sabihin na ang kwintas ay ibinigay sa iyo ng asawa mo, Joanne? Ang apelyido ng asawa mo ay hindi Rockefeller. Malamig nang umisi si Tony. Nasaan ang malasalamin na Esmeralda? Ipinapayo ko sa iyo na alisin ito ngayon at huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Nagpanik si Anderson. Talagang walang malasalaming Esmeralda. Hindi talaga namin kinuha. Ikanaway ni Tony ang kanyang kamay. Alisin mo sila. Magsasagawa kami ng mas mahigpit na interogasyon kapag kami makarating sa bureau. Paghintay. Sa puntong iyon sumugod si Benny. Kabanata 473. Nang mabalita ni Benny na dinala ni Kapitan Tony ang kanyang mga tao, si Claire, at lahat ng iba sa sex residence para arestuhin sina Joanne, Emma, at ang iba pa, sinugod niya pabalik. Mapalad na hindi siya malayo sa bahay nang matanggap niya ang tawag kung hindi man ay huli na. Nang makita ni Joanne ang kanyang panganay na anak ay parang nasaksihan niya ang pagdating nito parang tagapagligtas. Nagsimula siyang sumigaw sa paos na boses, Ben, bilisan mo, halika iligtas mo ako. Hindi ako pwede. Arestado. Nagsimulang tumulo ang lahat ng luha mula sa mata ng matandang babae. Siya ay nasa ganoong katandaan na. Kung siya ay mapupunta sa kulungan, ito ay magdadala ng napakalaking kahihiyan sa kanyang mga ninuno. Kung ito ang kaso, paano sila magtatatag ng isang foothold sa California? Si Benny, nakakilala rin ni Tony, ay nagmamadaling nagsabi, Kapitan Tony, ang aking ina ay napakalumang. Paano siya napunta sa paligid upang magnakaw ng mga bagay? Ang lahat ng ito ay salamat sa aking kuya at pamangkin ko. Kung gusto mong arestuhin ang isang tao, hulihin sila sa halip at hayaan umalis na ang nanay ko. Kung may mangyari man sa kanya, walang makakayanan na. Kahihinatnen. Napatingin si Tony kay Alex. Kahit na walang ibang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Alex, alam na alam ni Tony kung sino siya. Siya ay hindi kayang masaktan ng sino man mula sa Divine Constabulary. Tahimik na tumanggo si Alex. Sige, Madam Joanne. Kung isa sa alang-alang ang iyong edad, maaaring hindi mo alam na ang kwintas na ito ay ninakaw sa simula kaya kami ay magiging maluwag at pakakawalan ka ng wala. Pag-aresto sa iyo. Ngunit binibigyan kita ng babala ngayon. Ang mga bagay na ninakaw o ninakaw ay hindi dapat kinuha o sisingilan ka bilang isang kasabwat. Intindihin.
Si Joan ay nasa estado pa rin ng pagkabigla at ang kanyang emosyon ay kung saan-saan. Basta siya. Hindi na kailangang makulong, magpapasalamat siya sa Diyos. Walang pagtutol, paulit-ulit siyang tumango. Oo, oo. Naiintindihan ko. Hindi ko talaga alam na ninakaw pala iyon. Habang nagsasalita siya, ang mga mapanuksong tingin ng mga tao sa paligid niya ay parang siyang nakaupo sa mga pin at karayom. Halatang nagsisinungaling siya na nagsasabi na ang kwintas ay regalo ng kanyang asawa. Namula ang mukha ni Joan, nahihiya. Wala siyang mapaglagyan ng mukha ngayon. Alisin mo sila. Nag-utos si Tony na dalhin sina Emma at Anderson. Nay, kuya. Iligtas mo kami, magmadali at iligtas mo kami. Lola, ayokong makulong. Matatapos ito sa akin kung gagawin ko. Kuya, tulong. Gayunpaman, ang mga binti ni Joan ay parang malambot na halaya. Lahat ng lakas na iniwan niya sa kanya, lalo na ang lakas ng loob na magsalita. Walang ibang nakakaalam, ngunit sa katunayan, nabasa niya ang kanyang pantalon dahil sa takot. Buti na lang at kaunti lang at walang nakakakita. Nilainggan ni Benny si Claire. Ate, lahat tayo ay pamilya sa huli. Kailangan bang gawing pangit ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa kulungan? Kung may masasabi ka lang, matatapos na ang buong bagay na ito. Kami, syempre, magbabayad ng para sa pinsala at pagkawala na natamo ng iyong pamilya. Malamig na tawa ni Claire. Ang pagpapakulong ay isang pangit na bagay. Pagkatapos tingnan kung paano ang aking. Nabugbog na kami ni Iha. Hindi ba ito isang pangit na bagay din? Sa ngayon, kalimutan mo muna ang lahat ng iba pa. Ibalik sa amin ang malasalamin na Esmeralda na nagkakahalaga ng $100,000,000 o ito bagay ay hindi matatapos. Kumunot ang noo ni Benny. Huwag kang humingi ng 1 milya kapag binigyan kita ng 1 pulgada, Claire. Pagsisisihan mo. Ano? Tinatakot mo ba kami? Kung talagang nagtrabaho sila, bakit kailangan natin ng batas at tapos? Sige, gabi na. Kapitan Tony, hindi na namin kayo hahawakan. Mangyaring ayusin ito mga bagay sa lalong madaling panahon at bigyan kami ng ilang pagsasara. Yung malasalamin kong emerald ang nasirang. Mga bagay sa bahay at kung ano pa man ang ninakaw ay ibabalik sa amin ang lahat at sasang-ayon kaming kalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, pumunta ka at umupo sa likod ng mga bar. Maya-maya umalis na si Tony at ang iba pa. Bumalik din sa villa ang pamilya ni Alex, inayos ang kanilang mga gamit bago lumipat sa bago sa isa. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 474. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay nakaligo na si Joan at nagpalit na ng bagong set ng damit. Sa wakas ay inilagay muli ang kanyang hangin tulad ng dati. Benny, anong gagawin natin ngayon? Maaari ba nating palayain sina Emma at Anderson? Siya ay nagtanong ng kanyang anak. Malungkot ang mukha ni Benny. Itong si Tony, madali siyang kausap. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pagkakataong ito, ngunit siya ay may matigas at mahigpit na ugali at wala sa kanya kahit isa. Antas ng pagpaparaya. Nagpadala ako ng isang pangkat na mga abogado, ngunit ito ay walang silbi. Naiinis din siya. Ngayon lang naaresto ang 8 security guard ng kumpanya. At nagdulot ito ng napakalaking eksena. Nagkataon na nasaksihan ito ng ilan sa mga customer. At nagdulot ito ng epekto sa kanila. Nananatili si Claire sa kanyang pahayag na ang malasalaming Esmeralda ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ay ninakaw. Ang pangunahing punto dito ay ang tanga na si Emma ang nagnakaw ng perlas na kwintas. Ito ay solid na. Katibayan na hindi maaalis. Re-record pa ito ng mga surveillance camera kaya kung si Alex at ang iba ay talagang ayaw magtiis ng pamamagitan pagkatapos ay gagawin ni na Emma at Anderson. Kailangang maupo sa kulungan ng hindi bababa sa 30 taon. Hindi pwedeng mangyari iyon. Maaabot na sana ni Emma ang kanyang rurok pagkatapos na maupo sa kulungan ng 30 na taon at tatanda lang siya kapag lumabas siya. Ano ang silbi niya noon? Meron ka. Para mailabas sila. Ako ang gumawa sa kanila ng gulo sa bahay, sabi ni Joan. Kung gayon, malulugi lang tayo. Malinaw na kinukulit kami ni Claire pero meron nga. Wala tayong magagawa. At alam mo rin ang sitwasyon ng kumpanya ngayon.
Hindi ito maganda tingnan. Ang pag-withdraw ng 1 bilyon ay nangangahulugang wala tayong cash flow. Ikasal ay hindi makabayad at magdudulot ito ng malalaking problema, balisa ni Benny. Sumagot. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Joan at sinabi sa maasim na tono, ilabas na lang muna natin sila. Bilang. Para sa 1 bilyon, hahayaan ko siyang gamitin ang kanyang buhay para kunin ito, ngunit walang gumastos nito. Kung ang kanilang biglang nagkasakit ang pamilya, walang mamamahala kay Dorothy Alex. Mga konstruksyon. Ano kaya ang mangyayari noon? Naningkit ang mga mata ni Benny. Sa huli, ang Dorothy Alex Constructions ni Dorothy ay kabilang sa pamilyang Essex. At kung talagang nangyari iyon, maaari naming i-claim ito pabalik, malinaw naman. Ngunit, paano natin sila gagawing malubha na hindi na sila makabangon sa kama? Umiti si Joan. Anak, nakalimutan mo na ba kung saan galing ang nanay mo? Mayroon akong mas matanda. Kapatid na babae na dalubhasa sa paggawa ng mga parasito at lason. Nang marinig iyon ni Benny ay napangiti siya. Asterisk si Richard asterisk. Sa pagkasira ng Essex Villa, halos walang natira sa loob. Maginhawa ito para kay Alex at sa iba pa dahil kailangan lang nila ng ilang damit at mahahalagang bagay bago dumiretso sa villa sa Senaport. Uling bumangon ang mood ni Claire nang lumipat sila sa bagong villa. Nanawagan siya na punuin ang swimming pool na nagsasabi na kailangan niya ng lumangoy para maglaba. Malayo ang malas. Pinanood siya ni Alex na maglabas ng isang sexing bikini mula sa binili niyang bag at siya nga ay halos mabulag. May kaunting pag-asa sa kanyang puso bagaman. Hubby, malaki ang villa at maraming kwarto. Bakit hindi ka pumili ng isang silid at manirahan dito? Sabi ni Dorothy kay Alex. Sa sobrang dami ng pinagdaanan niya, umaasa siyang si Alex na kayang manatili. Agad namang tumutol si Beatrice. Hindi comfortable para sa kanya na manatili dito. Siya ang iyong bayaw. Anong abala ang mayroon? Huwag kalimutan na siya ang bumili ng villa na ito. Kung hindi, natutulog ka sa isang butas sa ilalim ng tulay, sagot. Dorothy sa galit. Ayaw talagang manatili dito ni Alex. Magiging depressed siya kung kailangan niyang harapin si Claire at Beatrice buong araw. Kung siya talaga ay nanatili dito, tiyak na kukunin ni Claire sa kanya ang lahat ng gawaing bahay at pagpapanatili araw-araw. Paano siya makakahanap ng oras para magsanay? O makahanap ng mga bakas ng tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama? Habang siya ay struggling upang mahanap ang isang dahilan, Claire muscled kanyang sarili sa pag-uusap. Ang pera para sa pagbili ng villa ay orihinal na akin kaya hindi siya maaaring ituring na isa na bumili nito. Kung mananatili siya rito, who knows when you'll end up sleeping with H. Iba. Pagtutol ko rin. 2-1 ang boto kaya bumalik siya sa Maple Villa. Walang magawang komento ni Alex, asawa ko, ayos lang. Kaya kung tiisin. Magkahiwalay tayo pero ito ay mag-uudyok lamang sa akin na gawin kang pinakamayamang babae sa California sa lalong madaling panahon. Sa gayong oras magkakaroon kami ng basbas ng iyong ina at kapatid na makapasok sa silid ng kasal. Ngayon, hindi ba magiging perpekto iyon? Pinanlakihan siya ng mata ni Dorothy. Sa kanyang puso, naisip niya, baliw ka ba? Ayoko matulog sa napakagandang asawa, hinihintay mo bang tumubo ang amag sa kanya? Kabanata 475. Swoosh. Si Claire, nakasuot ng bikini, sumisid sa pool na parang sirena, ang kanyang mga binti na maputi jade ay salit-salit. Pagsipa ng tubig. Ito ay pambihirang tumpak. Nakatayo si Alex sa may pintuan, pinagmamasdan siya ng kalahating minuto na walang malasakit na tingin sa kanyang mukha. Nang makumpirma na hindi siya aalis sa tubig anumang oras sa lalong madaling panahon, siya ay tahimik na umatras. Sa isang iglap ay pumasok siya sa kwartong pinili ni Claire. Sa maluwag na Siemens Tucson ang ilan sa mga damit ni Claire na random na inihagis dito. Mabilis na sumulyap sa paligid ang matatalas niyang mata, hinahanap ang perlas na kwintas. Sa wakas ay natagpuan niya ito sa ilalim ng isang pares ng itim na damit na panloob. Natural, hinahanap niya ang kwintas upang pag-aralan ang mga lihim na hawak ng mapa at gintong perlas.
Kung ang masalimuot na mga kasulatang iyon ay talagang inilatag ni William, kung gayon mahihinuha na ang kanyang ama ay hindi nangangahulog ang ordinaryong tao na mayroon siya. Inilarawan ang kanyang sarili at ang isang aksidente lamang sa sasakyan ay hindi sapat upang patayin siya. Pagkatapos ang may kasalanan ay talagang ibang tao. Ang hula ng kanyang ina ay maaaring totoo. Ang tanong ay, sino ito? Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng pag-aalala habang hinahawakan niya ang itim na damit na panloob at inilagay sa tabi nito. Bago pa niya makuha ang gamit ay may sumugod na pumasok. Si Beatrice iyon. Tinuro niya si Alex at galit na sumigaw, "Alex, you big pervert. Nandito ka talaga. Nakawin mo ang nanay ko. Paano ka nakakadiri? Mababaliw na ako. Paano? Maaari bang umiral ang isang tulad mo sa mundong ito?" Napatulala si Alex na hihiyang maaabutan siya sa gitna ng ganoong eksena. Sa sandaling iyon si Dorothy, nang marinig ang kaguluhan, ay sumugod din. "Anong problema? Bakit kayo nag-aaway na naman?" Tinuro ulit ni Beatrice si Alex. "Ate, tingnan mo ito. Ang lalaking mayroon ka. Tubhang kasuklam-suklam, sinusubukang nakawin ang ina. Kung gusto niyang nakawin ang sa iyo o kahit na. Sa akin, hindi ito mukhang baliw, ngunit gusto niya talagang nakawin ang sa ina. Siya pa rin ba ay tao? Kung ako yun, hihiwalayan ko siya agad." Ngayong araw, napatingin si Dorothy sa hawak ni Alex. Napuno ng buzzing sound ang ulo niya at parang malapit na itong sumabog anumang oras. Paano niya malalampasan ang pangyayaring ito at matiis? Hindi, asawa ko, mali ang pagkakaintindi mo." Mabilis na nataranta si Alex. Inahagis ang kung anumang nasa kamay niya. "Ikaw, paano mo nagagawa ang isang bagay na ganito? Kung gusto mo ito, hindi ka maaaring dumating sa akin sa halip. Hindi mo kailangang magnakaw." Naku, wala na talaga akong mukha para makakita ng iba. Tao ngayon. Namumula sa galit ang mukha ni Dorothy. Tumakbo siya papasok sa kwarto niya, hinampas ang pinto sa likod niya, hindi malapit nang lumabas. Hindi nakaimik si Alex. Tumingin siya kay Beatrice na may disgusto sa mukha. Habang hinahawakan niya ang pearl necklace, sabi niya, na misunderstood mo talaga. Gusto kong tingnan ang perlas. Kwintas. Talagang hindi ito ang iniisip mo. Si Beatrice ay hindi naniwala sa kanya. Naglakas loob kang gawin ito, ngunit hindi ka nang ahas na aminin. Iyang-hiya ako sa iyo. Labas. Bilisan mo at lumabas ka. Hindi ko sasabihin sa nanay ko dahil ikaw ay tinulungan akong talunin ng mga masasamang tao noong nakaraan, ngunit wala na akong utang sa iyo pagkatapos nito. Sa wakas, iniluwa niya ang mga salitang nakakadiri bago siya itulak palabas ng silid. Siya. Inagaw din pabalik ang kwintas. Pumunta si Alex sa kwarto ni Dorothy at kumatok sa pinto. Sa mahabang panahon, hindi siya sumasagot. Sa huli, kinailangan ni Alex na umalis sa bilya sa isang depressed na estado. Pagkatapos, umalis siya sa Senaport. Tinawag ni Alex ang kanyang ina, si Brittany. Pagkatapos ng ilang walang kabuluhang pag-uusap tungkol sa pang-araw-araw na buhay, nagtanong si Alex, "Nanay, naaalala mo pa ba ang pearl necklace na bigay sa akin ni Dad bilang greeting gift nang pumunta ako sa sex bilya para makipagkita ng nanay ni Dorothy sa unang pagkakataon?" Sabi ni Brittany, "Siyempre gusto ko. Ang iyong ama ay naglagay din ng isang mahalagang gintong perla sa loob nito. Ang buong kwintas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $8 milyong. Pagkasabi niya nun, nagalit siya. "Maganda ang pakikitungo ng pamilya namin sa biyenan mo, pero ako, hindi ako makapaniwala na snob siya. Anak, kung minamaltrato ka sa sex bilya, tapos dapat talaga, hiwalayan mo na lang. Mas mabuting tapusin na lang ang sakit kaysa patagalan ang paghihirap. Huwag kang mag-alala, inay. Mas mabuti na siya ngayon pagkatapos ng insidenteng iyon. At saka, akala mo siya, may magagawa ba talaga sa aking mga kakayahan? Kung talagang magagalit siya sa akin, gagawin ko. Bigyan mo lang siya ng isang malakas na sampal. Sinong maniniwala sa'yo? Bakit hindi?" Binugbog ko siya noong nakaraan at hindi rin sinabi ni Dorothy ang tungkol dito. "Seryoso ka? Naglakas loob ka pang bugbugin ang sarili mong biyenan. Siyempre. Siya nga pala, nanay, hayaan mo akong magtanong sa iyo tungkol sa aking ama. Bakit siya nagpumilit?
Pagbibigay nitong string ng mga perlas sa aking biyenan. Mayroon bang anumang espesyal na dahilan para dito? Sabi ni Brittany, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Ang iyong ama ay gumawa ng mga bagay sa isang kapritsyo. Minsan, sinong nakakaalam kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip niya that time? Patuloy na tanong ni Alex, napakaraming taon mo nang kasama si tatay, nay. Naranasan mo na ba? Sa tingin niya ay espesyal siya. As in, baka medyo misteryoso. Naguguluhan si Brittany. Bakit mo ito tinatanong? Ano ang espesyal sa iyong ama? Ang pinaka-espesyal na bagay tungkol sa kanya ay walang sinumang espesyal. Sige. Alam ni Alex na wala na siyang maitatanong pa sa kanyang ina tungkol dito. Gayunpaman, nagpatuloy siya, Alex, kailangan nating maghanap ng isang taong mag-e-endorso ng aming linya ng produkto. Lush Cosmetics. Kalahating taon na akong nakoma kaya hindi talaga ako pamilyar sa industriya ng libangan. Mayroon ka bang mga inirerekomendang kandidato na maaaring mag-endorso? Ang aming mga produkto. Agad namang ngumiti si Alex at sinabing, ano ang tingin mo kay Zendaya, nay? Zendaya. Pulalas ni Brittany. Sobrang-sobrahan mo talaga ang nanay mo. Siyempre ako. Alam kong sino si Zendaya. Sobrang sikat na siya simula noong 1 taon at isa pa rin ako na fan niya. Speaking of which, miss na miss ko na ang mga concert niya. I wonder kung hawak pa rin niya sila ngayon. Pero pareho na siyang Queen Superstar at National Songstress noon. Oras, sigurado ako na dapat siyang maging mas kapansin-pansin ngayon. Paano namin kayang bayaran ng ganoong superstar? Natigilan si Alex. Hindi niya akalain na magiging fan din ni Zendaya ang sariling ina. Umiti siya. Baka pumayag siya. Ito ay ganito, mayroon akong isang mabuting kaibigan na mayroon mga koneksyon kay Zendaya. Tatanungin ko kung willing siyang tumulong. Agad na sinabi ni Brittany, ang galing. Kung talagang maimbitahan mo si Zendaya bilang aming endorser, tiyak na magiging sikat ang ating mga produkto sa buong bansa. Nang matapos ang pakikipag-usap kay Brittany, tinawagan agad ni Alex si Zendaya, nagtatanong. Out siya para sa isang pagkain o isang bagay kasama ang mga linya. Humingi ng tawad si Zendaya, I'm so sorry, Alex. Naging abala ako kamakailan. Because of the concert that I'll be rehosting in California, so I really don't have the time upang lumabas para kumain. Kung mayroon kang anumang bagay, maaari kang pumunta sa aking bilya sa halip gawin iyong trabaho. Saglit na nag-iisip si Alex bago tumango. Sure, pupunta ako ngayon. Nang ibinaba niya ang tawag, hindi siya agad tumungo sa Golden Manor, ngunit lumihis siya pauwi muna. Matapos makuha ang 3 set ng Lush Cosmetics series products, saka lang siya sumugod papunta sa bilya. Kung sakaling gusto niyang i-endorse ni Zendaya ang kanilang mga produkto, natural na kailangan niya itong makita. Kung ano ang itsura ng produkto noong una. Dumating si Alex sa bilya ni Zendaya sakay ng kotse ng 5 p.m. Bago siya bumaba ng sasakyan ay nakita niya si Zendaya na nakatayo na sa may entrance ng bilya daintily, na tila siya ay naghihintay para sa kanya. Nagkatinginan ng dalawa sa bintana ng sasakyan, parang may hindi maipaliwanag at hindi kilala ang lumalaki sa loob nila. Binuksan ni Alex ang pinto at bumaba. Miss Zendaya. Sa oras na ito, isa pang kotse ang sumugod. Isang binata ang mabilis na lumabas sa sasakyan, tumigil ito. Mabilis na humakbang ang binata. Zendaya, masyado kang magalang. Ikaw. Talagang naghintay na I welcome ako sa pasukan ng personal nang malaman mong darating ako. Huwag mo nang ulitin sa susunod. Kahit na alam kong hindi ka makapaghintay na makita ako, kailangan mo rin. Para mas maging aware. Huwag na huwag hayaang makita ka ng iyong mga hardcore na tagahanga o mananatili sila. Darating para guluhin ka. Tapos nilainggan niya si Alex. Hoy, sino ka? Ito ay isang pribadong pag-aari. Kung ikaw gusto mong habulin ang iyong idolo, dapat mong igalang ang kanyang privacy. Mangyaring umalis ka agad o kung hindi, tuturuan ka ng bodyguard ko kung paano maging tamang tao. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 476. Tinawag ni Alex ang kanyang ina, si Brittany. Pagkatapos ng ilang walang kabuluhang pag-uusap tungkol sa pang-araw-araw na buhay, nagtanong si Alex, Nanay, naaalala mo pa ba ang
Pearl necklace na bigay sa akin ni Dad bilang greeting gift nang pumunta ako sa Sex Villa para makipagkita. Ang nanay ni Dorothy sa unang pagkakataon. Sabi ni Brittany, syempre gusto ko. Ang iyong ama ay naglagay din ng isang mahalagang gintong perla sa loob nito. Ang buong kwintas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8 milyong dolyar. Pagkasabi niya nun, nagalit siya. Maganda ang pakikitungo ng pamilya namin sa biyenan mo pero ako. Hindi ako makapaniwala na snob siya. Anak kong minamaltrato ka sa Sex Villa. Tapos dapat talaga, hiwalayan mo na lang. Mas mabuting tapusin na lang ang sakit kaysa patagilan ang paghihirap. Huwag kang mag-alala, inay. Mas mabuti na siya ngayon pagkatapos ng insidenteng iyon. At saka, akala mo siya, may magagawa ba talaga sa aking mga kakayahan? Kung talagang magagalit siya sa akin, gagawin ko. Bigyan mo lang siya ng isang malakas na sampal. Sak, sinong maniniwala sa'yo? Bakit hindi? Binugbog ko siya noong nakaraan at hindi rin sinabi ni Dorothy ang tungkol dito. Seryoso ka? Naglakas loob ka pang bugbugin ang sarili mong biyenan. Siyempre. Siya nga pala, nanay, hayaan mo akong magtanong sa iyo tungkol sa aking ama. Bakit siya nagpumilit? Pagbibigay nitong string ng mga perla sa aking biyenan. Mayroon bang anumang espesyal na dahilan para dito? Sabi ni Brittany, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Ang iyong ama ay gumawa ng mga bagay sa isang kapritsyo. Minsan, sinong nakakaalam kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip niya that time? Patuloy na tanong ni Alex, napakaraming taon mo nang kasama si tatay, nay. Naranasan mo na ba? Sa tingin niya ay espesyal siya. As in, baka medyo misteryoso. Naguguluhan si Brittany. Bakit mo ito tinatanong? Ano ang espesyal sa iyong ama? Ang pinaka-espesyal na bagay tungkol sa kanya ay walang sino mang espesyal. Sige. Alam ni Alex na wala na siyang maitatanong pa sa kanyang ina tungkol dito. Gayunpaman, nagpatuloy siya, Alex, kailangan nating maghanap ng isang taong mag-e-endorso ng aming linya ng produkto. Lush Cosmetics. Kalahating taon na akong nakoma kaya hindi talaga ako pamilyar sa industriya ng libangan. Mayroon ka bang mga inirerekomendang kandidato na maaaring mag-endorso? Ang aming mga produkto. Agad namang ngumiti si Alex at sinabing, ano ang tingin mo kay Zendaya, nay? Zendaya. Pulalas ni Brittany. Sobrang-sobrahan mo talaga ang nanay mo. Siyempre ako. Alam kong sino si Zendaya. Sobrang sikat na siya simula noong 1 taon at isa pa rin akong fan niya. Speaking of which, miss na miss ko na ang mga concert niya. I wonder kung hawak pa rin niya sila ngayon. Pero pareho na siyang Queen Superstar at National Songstress noon. Oras, sigurado ako na dapat siyang maging mas kapansin-pansin ngayon. Paano namin kayang bayaran ng ganoong A? Superstar. Natigilan si Alex. Hindi niya akalain na magiging fan din ni Zendaya ang sariling ina. Umiti siya. Baka pumayag siya. Ito ay ganito, mayroon akong isang mabuting kaibigan na mayroon mga koneksyon kay Zendaya. Tatanungin ko kung willing siyang tumulong. Agad na sinabi ni Brittany, ang galing. Kung talagang maimbitahan mo si Zendaya bilang aming endorser, tiyak na magiging sikat ang ating mga produkto sa buong bansa. Nang matapos ang pakikipag-uusap kay Brittany, tinawagan agad ni Alex si Zendaya, nagtatanong. Out siya para sa isang pagkain o isang bagay kasama ang mga linya. Humingi ng tawad si Zendaya, I'm so sorry, Alex. Naging abala ako kamakailan. Because of the concert that I'll be rehosting in California, so I really don't have the time upang lumabas para kumain. Kung mayroon kang anumang bagay, maaari kang pumunta sa aking villa sa halip gawin iyon. Trabaho. Saglit na nag-iisip si Alex bago tumango. Sure, pupunta ako ngayon. Nang ibinaba niya ang tawag, hindi siya agad tumungo sa Golden Manor, ngunit lumihis siya pauwi. Una. Matapos makuha ang 3 set ng Lush Cosmetics series products, saka lang siya sumugod papunta sa villa. Kung sakaling gusto niyang i-endorse ni Zendaya ang kanilang mga produkto, natural na kailangan niya itong makita. Kung ano ang itsura ng produkto noong una. Dumating si Alex sa villa ni Zendaya sakay ng kotse ng 5 p.m. Bago siya bumaba ng sasakyan ay nakita niya si Zendaya na nakatayo na sa may entrance ng villa daintily, na tila siya ay naghihintay para sa kanya.
Nagkatinginan ng dalawa sa bintana ng sasakyan parang may hindi maipaliwanag at hindi kilala ang lumalaki sa loob nila. Binuksan ni Alex ang pinto at bumaba. Miss Zendaya. Sa oras na ito, isa pang kotse ang sumugod. Isang binata ang mabilis na lumabas sa sasakyan. Tumigil ito. Mabilis na humakbang ang binata. Zendaya, masyado kang magalang. Ikaw. Talagang naghintay na I welcome ako sa pasukan ng personal nang malaman mong darating ako. Huwag mo nang ulitin sa susunod. Kahit na alam kong hindi ka makapaghintay na makita ako, kailangan mo rin. Para mas maging aware. Huwag hayaang makita ka ng iyong mga hardcore na tagahanga o mananatili sila. Darating para guluhin ka. Tapos nilainggan niya si Alex. Hoy, sino ka? Ito ay isang pribadong pag-aari. Kung ikaw gusto mong habulin ang iyong idolo, dapat mong igalang ang kanyang privacy. Mangyaring umalis ka agad o kung hindi, tuturuan ka ng bodyguard ko kung paano maging tamang tao. Kabanata 477. Natigilan si Alex. Sa paraan ng pagkikita nila ni Zendaya kanina, malinaw na naging siya. Naghihintay para sa kanya. Hindi niya napigil ang sumimangot sa hitsura ng binata. Ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, huwag mong intindihin, Alan. Ito ang aking kaibigan. Ang binata na nagngangalang Alan ay napaawang ang kanyang mga labi na may mapanghamak na kislap sa kanyang mga mata. Sinabi niya, Zendaya, importanteng oras ngayon para magduet kami ng performance namin. Ilang hindi mahalaga. Hindi lang dapat lalapit ang mga individual at abalahin ka, tama ba? Paalisin mo muna siya. Si Alan ay halos 5.74 talampakan ang taas at ang kanyang hitsura ay medyo kaakit-akit at gwapo. Masasabi ni Alex na may kakaibang nararamdaman si Alan kay Zendaya kung paano. Iba ang tingin niya sa kanya. Walang masama sa gwapo. Mga lalaking nagmamahal sa magagandang babae. Ang pangunahing punto dito ay si Alex ay higit sa 5.9 talampakan ang taas, ang kanyang mga tampok sa mukha at balat. Ang kalidad ay higit na mataas kaysa sa kanya. Lalo na may kakaibang ugali si Alex sa katawan. Maging si Alan ay nahihiya at nababawasan ng loob nang makita niya ito. Kaya naman, isang pakiramdam ng pagkapuot ang umusbong sa puso ni Alan. Alan, si Alex Rockefeller ay isang napakahalagang kaibigan ko. Ito ay mas mahalaga kaysa sa itong concert, sabi ni Zendaya. Nang marinig iyon ni Alan ay lalong naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi siya boyfriend mo, right? Bahagyang namula si Zendaya. Siyempre hindi. May asawa na si Mr. Alex. Oof. Nang mabalita ni Alan na may asawa na si Alex, ang poot na kakalabas lang kanina. Marami ang naglaho. Sabi niya kung ganoon papasukin mo siya. Tapos tumalikod siya at sinabi kay Alex, "You're very lucky to be able to hear the duet sa pagitan namin ni Zendaya." Hindi nagsalita si Alex mula umpisa hanggang dulo. Ganon din ang ekspresyon ng mukha niya. Walang pakialam at mahinahon. Sa wakas ay ipinakilala ni Zendaya si Alan sa sandaling ito. Hayaan mong ipapakilala kita, Alex. Ito ay piano master mula sa Hong Kong, maaari mo siyang tawaging Alan. Napakaraming kaalaman ni Alan. Ang piano. Last time, nagka-problema yung concert ko kasi inabandona ng kasama ko. Kalahating daan. Para makabawi sa pagkakataong ito, partikular kong inimbitahan si Alan na lumapit at tumulong palabas. Pumanggol si Alex, bahagyang tumubon kay Alan, "Nice to meet you." Mayabang na harump ni Alan sa bayhuni. Sa sandaling ito, lumabas ng bilya ang manager ni Zendaya, si Bonti. Nang makita niya si Alan, agad namang umusad ang malaki niyang katawan para bigyan ng mainit na yakap si Alan. "Oh, Alan, ang tagal na. I'm so glad na makita ka." Nakita ni Alex si Alan na halos mapailang-iling na itinulak ni Bonti sa lupa. Sa sandaling iyon, pinadalhan siya ni Zendaya ng isang paumanhin na tingin. Pagpasok nila sa bilya, pumunta si Bonti para maghanda ng tsaa. "May urgent ba para hahanapin mo ba ako sa sobrang pagmamadali?" "Ano ito? Hindi maaaring ibinabalik mo ang regalo." "Tama." Tanong ni Zendaya kay Alex. Napatingin si Alan sa bag na hawak ni Alex na bakas sa mukha ang board. "Ano ang mga? Ang mga ito. Lush Cosmetics. Ano ang isang takil pangalan?"
Hindi sila maaaring maging mga pampaganda, tama ba? Tumango si Alex. Maaari silang ituring na mga pampaganda. Napailing si Alan ng mapang asar. Kung gayon nagkakamali ka. Hindi kailanman ginagamit ni Zendaya anumang random na mga pampaganda. Ang kanyang mga kosmetiko ay mula sa Arles Cosmetics ng Hong Kong. May bahagyang pagtataka sa mukha ni Zendaya. Hindi niya inaasahan na si Alex iyon ay magdadala sa kanya ng isang set ng mga pampaganda bilang mga regalo. Gayunpaman, umiling si Alex. Hindi naman talaga sila regalo. Pumunta lang ako para hayaan si Miss na. Subukan ni Zendaya. Ito ay mga bagong produkto na inilunsad ng aming kumpanya sa merkado. Mayroon lamang dalawang uri sa kasalukuyan, ang isa ay isang anti-freckle cream at ang isa ay isang anti-aging cream. I just want to ask if Miss Zendaya would be willing to endorse our mga produkto ng kumpanya. Bago pa makasagot si Zendaya, umiling si Bunty na may dalang tsaa. Kagad. Hindi. Ang aming Zendaya ay hindi tatanggap ng mga pag-endorso ng mga produktong tulad nito. Maliban kung ang mga ito ay para sa mga kilalang internasyonal na tatak. Kung hindi, ito ay magpapabagsak lamang kanyang reputasyon. Kapag ang iyong mga produkto ay may mga problema sa kalidad, ang mga kahihinatnan ay magiging makatarungan. Mas lumala. May isa pang mas malaking isyu na hindi sinabi ni Bunty. Napakataas ng endorsement fee ni Zendaya, ngunit nailigtas ni Alex ang kanyang buhay. Kapag dumating ang oras, maaaring hindi siya tumanggap ng anumang pera mula sa kanya. Bakit nila kukunin ang ganitong uri ng pag-endorso sa unang lugar? Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Alex na sundan ang kanyang sinabi. Bunty, si Mr. Alex ay isang dalubhasa sa medisina at isang bihasang doktor sa tradisyonal na gamot. Ang mga produkto na inilunsad ng kanyang kumpanya ay hindi dapat magkaroon ng ganoong mga problema sa kalidad, Zendaya. Sabi. Sumagot si Bunty, sino ang makakagarantiya ng ganitong bagay? Anyway, hindi ako pumayag. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 478. Si Bunty ang namamahala sa mga kontrata sa pag-endorso ni Zendaya. Since she said so, kahit na walang magawa si Zendaya. Inailan niya si Alex sa isang tabi at sinabing, Alex, I'll discuss this with Bunty. Pagkatapos nito, umiling si Alex. Kalimutan mo na yon, okay lang. Dahil ikaw ay nasa isang masikip na lugar, mahahanap ko another artist to try it out. Since you're busy, I'll take my leave. Hindi kita iistorbahin paghahanda ng mga lalaki para sa konsyerto. Paghintay. Uli siyang pinigilan ni Zendaya. Labis ang sama ng loob ni Alan sa katotohanang hawak niya si Alex ng 2 beses ngayon at halos pabayaan niya ang string ng mga sumpa ko mawala. Kailan pa nagkusa si Zendaya na hatakin ng isang lalaki dati? Tsaka may asawa na ang lalaking ito. Dahil dumating ka na, Alex, bakit hindi ka nalang maupo at uminom ng tsaa sandali? Nakikinig sa bago kong kanta. Maaari mo ring tulungan akong suriin kung may mali. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Alan ang sarili. Naiintindihan niya ba ang musika? Ang mga kanta ko ay ginawa para sa aking mga tagahanga. Ang musika ay naiintindihan ng lahat kaya natural siya. Maiintindihan niya ito, sagot ni Zendaya. Nag-enjoy din si Alex sa pakikinig sa kanyang pagkanta kaya umupo agad siya. Umuso si Alan. Swerte mo. Mayroong isang malaking silid na may pangunahing layunin ng pagsasanay sa bilya. Napakabilis. Umupo si Alan sa harap ng imported na Steinway piano. Bumagsak ang kanyang balingkinitang mga daliri sa keys at nagsimula siyang maglaro pagkatapos masulyapan ang score. Napasulyap si Alex sa kanya, iniisip na dapat talaga ay may mga kasanayan ang binata dito. Nang magsimulang tumugtog ang piano, naririnig niya ang mataas at mababang pitch. Higit pa. Ang mahalaga, marunong din tumugtog ng piano si Alex. Inaasahan ng kanyang ina na siya ay magiging isang bata na may maraming talento kaya pinapunta siya nito para sa mga aralin sa piano mula noong siya ay 5 taong gulang. Nakapasa pa nga siya sa ika-10 baitang. Pagkatapos nagsimula ang pagkanta ni Zendaya. Ang kanyang mental power ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan at si Alex ay biglang nahuhulog sa kanya. Malambing ngunit malungkot na pagkanta.
Monochrome Reincarnation, 3 buhay, 3 mundo. 1,000 taon ng kalungkutan, naghihintay lamang sa iyong pagbabalik. Lamalon ka sa dagat ng apoy, ang gayong pag-ibig ay hindi nananatili. Tila pumasok na naman siya sa mundong ipinahayag ng pagkanta ni Zendaya at nakita ang kakaibang babae na nananabik sa pag-ibig. Siya ay dumaan sa reincarnations at maaari lamang maghintay para sa kanyang kasintahan sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito, biglang naputol ang paglalaro ni Alan. Lahat ng masining na paglilihi. Naglaho. Natigil din ang pagkanta ni Zendaya. Pasensya na. Nagkaroon ako ng maliit na problema, Zendaya, sabi ni Alan pagkatapos ay nagsimula siyang maglaro muli. Ituloy natin. Makalipas ang 10 segundo, ganoon din ang nangyari. Nagpatuloy sila. Muli, makalipas ang 10 segundo, muli silang natigil sa parehong bahagi ng kanta. Pati si Bunty nakasimangot. Anong nangyayari, Alan? Hindi dapat magkaroon ng anumang problema dito. Bart, bakit ka nagpaputol-putol dito? Frustrated na sabi ni Alan, hindi ko rin alam kung bakit. Nung kinanta ni Zendaya ang part na ito, parang may espasyo ang isip. Pagkatapos nito, sinubukan nila ng isa pang 5 beses, ngunit lahat ay may parehong resulta. Sa sandaling ito, ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at sinabing, paano kung hayaan mo akong subukan? Naiinis na sabi ni Alan, gusto mong subukan. Sino ka sa tingin mo? Kahit hindi ako makapaglaro. Ito, sinasabi mo bang mas magaling kang maglaro kaysa sa akin? Marunong ka bang tumugtog ng piano? Tumanggo si Alex. Kaya ko. Kabanata 479. Ang mahinahong tugon ni Alex ay napakunot ng noo ni Alan. Ang mga kabiguan ng higit sa 100 beses ay naging napakairitado sa kanya. At ngayon ito. Ang random na tao ay talagang tumayo upang haminin ang kanyang mga kasanayan sa piano. Paano hindi maarok? Slam. Matapos idiin ng husto ang magkabilang kamay sa mga susi ng mahalagang piano, tumayo siya. Parahas. Fine, halika na. Gusto kong makita kung marunong ka talagang tumugtog ng piano. Agad na kumunot ang noo ni Bunty. Ginoo. Rockefeller, hindi mo ba maaaring pukawin ang bulo? Si Alan ang kilalang piano master sa Hong Kong. Kung hindi man lang niya ito kayang laruin, siguradong gagawin ng iba. Hindi kaya. Lumapit si Alex. Either way, hindi siya in good shape ngayon. Dapat lang na kumuha siya ng isang magpahinga at magkaroon ng pagbabago sa bilis upang mabago ang kanyang kalooban. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Zendaya na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Maaari ka ring tumugtog ng piano. Alex. Umiti si Alex at sinabing, noong bata pa ako, pinilit ako ng nanay ko na mag-aral ng piano hanggang sa ako ay ika-10 baitang. Hindi ko ito ginalaw sa loob ng maraming taon kaya baka kalawangin ako. Susubukan ko. Una. Umisi si Alan, 10th grade. Introduction lang yan sa piano. Kung gusto mo talaga maging master, malayo pa ang mararating. Ang pinakamahalagang bagay sa isang duet, ang pagganap ay upang maunawaan ang musika at sumasalamin sa mga awit at mayroon. Pati na rin ang mga pansamantalang pagsasaayos at pagton sa pagitan. Umiti si Zendaya at sinabing, medyo pagod ka lang, Alan. Magpahinga ka muna. At ayusin mo ng konti ang mood mo. Halika at subukan, Alex, inaabangan ko ito. Ang unang kalahati ng kanyang pangungusap ay binigkas sa isang magalang na tono. Gayunpaman, kapag siya ay spoke the rest to Alex, he could hear the typical girly emotions inside them and it made lalong nagselos si Alan. Palihim niyang naisip, titignan ko lang kung paano ka magpapakatanga. Labas sa sarili mo mamaya. Ding dong. Umupo si Alex at pinindot ang mga susi gamit ang kanyang mga daliri. Hindi nagtagal, isang pamilyar na pakiramdam ang lumitaw. Kusang loob. Napatingin siya sa score. Halos walang kahirap-hirap na aalala niya ang malinaw ang nilalaman. Wala siyang kakayahan sa photograph at memory noon. Gayunpaman, dahil nilinang niya ang force at itinayo ang kanyang pundasyon, hindi lamang nagkaroon ng ang mga meridian at mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan ay isinilang na muli, nabuo na rin ang kanyang utak at ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Well, ang foundation establishment ay hindi lamang umunlad.
mga limbs at organo ng katawan, ngunit napabuti din nito ang mental na kapangyarihan at ang bahagi ng utak. Sinubukan niyang tumugtog ng ilang key sa simula ng kanta. Dahil hindi siya naglaro para sa isang matagal na panahon, medyo kinakalawang siya at mali ang pagpindot sa ilang mga susi. Biglang tumawa ng malakas si Alan at bumulong, ang iyong ikasampung baitang ay dapat baguhan. Ikasampung baitang, tama ba? Napindot mo pa ang mga maling key. Kalimutan ng tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Zendaya na kumakanta, kung makakapantay mo ito, kakainin ko itong piano. Hindi siya pinansin ni Alex, ngunit nabigla siya. Ang kanyang mental na kapangyarihan ay patuloy pinakawalan. Ipinikit pa niya ang kanyang mga mata, umaasa sa kanyang memorya sa pagtugtog ng piano. Ang iilan sa kanila ay tumingin sa kanya at hindi gaanong naramdaman sa simula. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, naapektuhan sila ng mental power ni Alex at unti-unting naramdaman ang mga emosyong gumagapang. Sila. May naguguluhang kislap sa mga mata ni Zendaya. Siya ay nalubhang. Nagulat ako nang makitang tumutugtog ng piano si Alex ng matagal na nakapikit at doon ay hindi isang pagkakamali. Ito ay dahil sigurado siyang hindi pa ito nabasa ni Alex. Score kanina. Sa madaling salita, mayroon siyang kamanghamanghang memorya. Naalala niya ang score pagkatapos lang. Sa pagbabasa nito minsan, nagkaroon siya ng photographic memory. Sa kabilang banda, ang pagbabago-bago sa mental power ni Alex ay nakaapekto rin sa kanyang inborn kapangyarihang pangkaisipan. Pumalo ng kanyang mental power at natural na pinakawalan, nakakaantig at intertwining with Alex's powers. Gayunpaman, halos natapos na ang tunog ng piano sa sandaling ito. Tapos na ang audition ni Alex. Umiti siya at tumingin kay Zendaya na nakatayo ilang metro ang layo. Okay, subukan natin. Ito. Oo. Nagsimula muli ang tunog ng piano sa susunod na segundo. Sa buong prosesong ito, ang mental na kapangyarihan ng dalawa ay magkakaugnay sa lahat ng oras. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 480. Monochrome Reincarnation, tatlong buhay, tatlong mundo. Naging mas prominent ang mental power ni Alex nang magsimula ang pagkanta ni Zendaya at ang kanya. Gumagalaw ang mga daliri sa ritmo, natural at hindi pinipilit. Pumikit siya at nakapikit din si Zendaya. Ang pag-awit na sinasabayan ng mga tunog ng piano ay parang dalawang masiglang jumping spirit na iyon. Magka-holding hands sila habang sumasayaw. Ang kanilang mga kapangyarihan sa pag-iisip ay umalangaw-ngaw at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Sa kanilang mga mata nakapikit. Parang nagkita pa rin sila katulad ng interpretasyon ng kanta. Naghahanap sa ang 10 milya ng peach blossom sa tatlong buhay at tatlong mundo pagkatapos ng reinkarnasyon. Nakatingin sa isa't isa sa kabila ng kalawakan, muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon, parang gamo-gamo na iginuhit sa A. Apoy. Kahit alam nilang walang kasiguraduhan ang hinaharap, hindi sila nagdalawang isip na tumalon. Papunta mismo sa dagat ng apoy tulad ng isang Phoenix Nirvana, naghihintay para sa muling pagkakatawang tao ng susunod. Buhay. Ang tunog ng pagtugtog ng piano ni Alex ay tila nabasag sa maraming sapi ng mga tanikala. Pagpapakawala ng pagganap sa antas ng Grandmaster. Bawat tunog na ginawa ng mga susi ay umaalingaw-ngaw sa kaluluwa ng isa. Minsan parang hangin at mahinang ambon sa taglagas tulad ng mga awit ng magkasintahan. Minsan parang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan, ang tunog na umaalingaw-ngaw sa pinakamataas sa langit. Sa wakas ay naging pag-iyak ng mga rhododendron ang nagdadalamati. Sigaw ng Phoenix. Natapos ang kanta, gayunpaman ay nanatili sa silid ang mahinhin at matunog na boses ng pagkanta. Binuksan nina Alex at Zendaya ang kanilang mga mata at tumingin ng malalim sa mata ng isa't isa. Naramdaman ito. Parang ilusyon na ang kabilang partido ay ang tatlong buhay nilang hinahanap. At tatlong mundo pagkatapos ng kanilang mahaba, nakakapagod na paghahanap. Sa sandaling ito, isang boses ang bumasag sa mahiwagang sandali sa pagitan nilang dalawa. Iyon ay kahanga-hanga, napakaganda talaga. Talagang ito ang pinakamahusay na pagganap ng duet. Ng pagkanta at piano na narinig ko na. Si Alan iyon. Sa sandaling ito, ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mukha at mayroong isang napakaraming bilang ng emosyon sa kanyang mukha.
Malalim siyang lumuhod sa lupa na para bang nakadapa. Bago sila. Humihingi ako ng time na paumanhin sa mga nasabi ko noon, Mr. Alex. Ikaw ang isa. Mas karapat-dapat na tawaging piano master. Hindi ko rin karapat-dapat na makalanghap ng parehong hangin. Tulad mo. Ito na siguro ang pinaka nakaka-touch at inspirational na piano performance na narinig ko sa aking buhay. Nakakalungkot na hindi ito na-record at ang tunog ay nawala na. Manipis na hangin. Kailanman ay hindi inaasahan ni Alex na si Alan na kanina pa nagwawalang bahala sa kanya ay magkakaroon ng isang biglang pagliko ng 180 degree sa ugali at tuhod. Bumaba para humingi ng tawad sa kanya. Umiti siya. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng ilang mga background para sa pagiging ang pinakamakapangyarihan. Piano master sa Hong Kong. Tila kutsay niya si Alex dahil siya ay isang maliit na mayabang at kampante kasama ng ang kanyang kapilyuhan dahil sa kanyang pagsamba kay Zendaya. Sa katunayan, walang maraming problema. Kasama siya. Kung hindi siya magiging isang piano master. Noon lang sa wakas ay nag-react si Bunty, napaluha na parang ngayon lang niya naranasan. Isang madamdaming kwento ng pag-ibig. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ang galing, ang galing. Kung gagawin mo ito. Kanta sa California State Stadium makalipas ang 3 araw, tiyak na magdudulot ito ng isang mahusay sensasyon sa madla. Hindi ang buong county at maging ang buong mundo. Iyong. Ang musika ay gagawa din ng mahalagang hakbang pasulong. Sinabi rin ni Alan, tama. Ang gayong mahusay na musika ay dapat na ipakalat. Hindi lang dapat narinig ng iilan sa atin, ngunit dapat marinig ng buong mundo ang nawalang sining ng musika. Guro. Rockefeller, para sa piano performance makalipas ang 3 araw, iiwan ko ito sa iyo. Ha? Natigilan si Alex. Kanina, hindi niya maiwasang tumalon sa pagkakataong subukan ito mismo pagkatapos makita ang maraming pagkakamali na nagawa ni Alan. Gayunpaman, hindi niya sinabi na dadalo siya. Kahit ano pang concert. Ito ay masyadong katawa-tawa, tama. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Wala akong balak na dumalo sa concert. Guro, nakikiusap ako sa iyo, dapat kang pumayag. Nagmamadaling sabi ni Alan. And then, diretsyong sinabi ni Bunty, how about this, Mr. Alex? Kung sumasang-ayon ka sa pagganap, pagkalipas ng 3 araw, tatanggapin namin ang iyong pag-endorso ng walang anumang gastos. Ano sa tingin mo? Kabanata 481. Ayaw talagang ipakita ni Alex ang kanyang mukha sa publiko kung maaari. Gayunpaman, para sa kapakanan ng ang pag-endorso ng mga produkto ng Lush Cosmetics at para matulungan ang kanyang ina, sa wakas ay tumanggo siya. Mayroong ilang iba pang mga dahilan sa kanila. Nakaharap sa sabik na tingin ni Zendaya, hindi niya matiis na tanggihan siya na parang hindi. Gusto ko siyang makitang hindi masaya. Ito ay eksaktong kapareho ng pakiramdam ng pagkahumaling sa pagitan ng bayani at pangunahing tauhang babae sa loob ng 3 buhay sa background story ng kanta. Pagkalabas ng bilya ni Zendaya, tinawagan agad ni Alex ang kanyang ina upang iulat ang pagandang balita. Nang marinig ito ni Brittany, tuwang-tuwa siyang bumangon. Talaga. Ang galing, anak. Hindi ko ginawa. Asahan na mayroon kang napakalawak na network ng mga contact ngayon at kilala mo pa nga. Kasama si Zendaya. Sa kanyang pagsali sa amin, naniniwala ako na ang aming Lush Cosmetics ay tiyak na magiging sobrang sikat. After a pause, she then asked, nga pala, magkano ang endorsement ni Zendaya? Halaga ng bayad. Ito ay dapat na medyo mahal, tama. Mayroon kaming halos $20 milyong. Ang aming mga account ngayon. Kung hindi yun sapat, kailangan kong malaman kung maaari akong humiram ng ilan. Pera. Umiti si Alex at sinabing, don't worry, pumayag si Zendaya na maging endorser namin ng libre. Ano ang sinabi mo? Ito'y libre. Hindi mo kailangang lumabas kahit 1 sentimo. Tama ba ang narinig ko? Paanong hindi niya gusto ang 1 sentimos? Ano sa mundo ang relasyon mo sa kanya? Ito. Sikreto ko muna sa ngayon. O tama, magkakaroon siya ng isang konsyerto pagkatapos ng 3 araw. Sa California, gusto mo bang pumunta at makinig sa kanyang pagkanta? Mayroon akong ilang mga tiket.
kamay at inilaan ko ang isa para sa iyo. Binigyan siya ni Zendaya ng mga tiket na ito ngayon lang. Oo, syempre gusto ko. Nang matapos ang tawag na iyon, muling tumawag si Alex kay Michael para ipaalam sa kanya na ang matagumpay na napino ang medicinal clay. Si Michelle ay higit na nag-aalala sa kanyang mukha ngayon at agad na sumugod sa Mapleville nang makatanggap siya ng tawag. Sa oras na naihatid ni Alex ang kanyang Aston Martin pabalik sa villa, dumating na si Michael. Makalipas ang kalahating oras, marahang inilapat ni Alex ang pink medicinal clay sa sugat ni Michelle. Nandoon din noon sina Maya at Waltz. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang mga salitang nakaukit sa mukha ni Michelle. Hindi nila napigil ang sumimangot sa gulat. Sigurado ka bang magagamot mo ang sugat na ito? Nag-aalalang tanong ni Maya, ang sugat kasi ay lubhang malalim. Hindi lamang ito nahiwa sa ibabaw ng balat na pinsala din ito. Ang mga tisyo ng kalamnan sa ilalim. Umiti si Alex at kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala, ipinapangako kong magiging kasing ganda ito ng bago. Originally, kahit na wala itong medicinal clay, ginamit ko lang ang pangkukulam para pagalingin ang sugat, ngunit hindi ko magagarantiya na hindi ito mag-iiwan ng anumang peklat. Sa pamamagitan nito, maaari kang magpahinga. Sigurado. Then, he turned to Michelle and said, magiging makati yung sugat mo sa mukha after a. Habang si Michelle, kung sakaling hindi ka makatiis, papatumbahin na lang muna kita. Matulog at minsan gumising ka, gagaling ang lahat. Smack! Pagkasabi pa lang niya ay napatumba ni Waltz si Michelle gamit ang palad niya. Udyok ni Waltz. Bilisan mo, hindi ako makapaghintay na makita ang iyong maalamat na kasanayan sa medikal. Kung kaya mong gumaling. Itong peklat na ito, maaari mo rin bang tingnan kung mapapagaling mo ang aking peklat. Pagkasabi niya nun ay itinaas niya ang laylayan ng damit niya para makita ang snow white na balat niya. Ibabang likod. May napakaliit na peklat na hugis strip. Hindi nakaimik si Alex. Ito ay isang maliit na sugat at hindi ito makikita ng malinaw kung isa ay upang duling. Bakit mahalaga? Pinandilatan siya ni Waltz at sinabing anumang peklat sa katawan ng isang babae ay isang mantsa na hindi maaaring mangyari. Pinapayagan na umiral. Tumanggo si Maya. Oo, lalo na kung sa mukha, mas hindi katanggap-tanggap yun. I dare. Para mag-arantya na kung may peklat sa mukha ng babae, masisira pa niya ang lahat. Kapalaran para lang maalis ito. Idinagdag ni Waltz higit pa para sa magagandang babae. After letting out a sigh, Maya said, sa kasamaang palad, ang mga peklat ay problema ng lahat. Itong mundo. Ang mga ito ay tulad ng isang piraso ng tela, ito ay halos imposible upang ganap na ayusin ito. Kapag nap-unit na sila. Habang nag-uusap sila, nagsimulang magsagawa ng pangkukulam si Alex para pagalingin si Michelle gamit ang kanyang dugo bilang panimulang aklat at anting-anting bilang daluyan. Napakabilis, isang eskarlata na kasulatan na mukhang mystical na nagsimulang lumutang sa mukha ni Michelle. Ang medicinal clay na dati inilapat sa kanyang mukha ay nagsimulang sumipsip ito ng mabilis sa bilis na nakikita ng mata. Hindi napigilan ni Maya at Waltz na titigan na nanlalaki ang magagandang mata. Kahit na matagal na nilang alam na ang husay ni Alex sa medisina. To be mysterious, nakakaloka pa na makita ng sariling mga mata ang ganoong eksena. Makalipas ang kalahating oras, ang medicinal clay sa mukha ni Michelle ay nagbago mula sa orihinal. Kulay rosas hanggang puti. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 482. Ang unang malakas na amoy ng gamot sa hangin ay nawala na rin ng tuluyan. Tapos na ba? Tanong ni Waltz. Malapit na. Kinuha ni Alex ang isang mangkok ng concoction na inihanda kanina. Isa iyon sa kanya. Ay inihanda at pinakuluan sa Ganoderma ngayon. Gamit ang isang brush, marahan niyang sinipilyo ang off-white medicinal clay. Makalipas ang 3 minuto, itinulak ni Alex si Michelle sa kanyang acupoint para gisingin siya. Napahawak si Michelle sa ulo niya. Sino ang nagpatamba sa akin ngayon? Umadjejek si Waltz. May pakialam ka pa ba kung sino ang nagpatamba sa'yo? O mas gugustuhin mong magmadali? At hugasan mo ang iyong mukha upang makita kung ang masamang bagay na iyon ay nasa iyong mukha pa rin. Ha? Matapos mapaalalahanan ni Waltz, agad na inabot ni Michelle ang mukha niya.
Siya. Naramdaman na lamang niya ang isang layer ng matigas na putik sa kanyang mukha. Gayunpaman ang sakit na naramdaman niya. Dati ay ganap na naglaho. Bilisin mo, pumunta ka sa banyo at hugasan mo. Sabi ni Alex. Sige. Nagmamadaling pumasok si Michelle sa banyo, naghilamos ng mukha. Pagkatapos pinalaki siya. Ulo at tinignan ang sarili sa salamin. Kanina siya ay nakakaramdam ng labis na kabangunit na puno ng luha ang kanyang mga mata sa susunod na sandali. Habang siya ay umiiyak sa tuwa. Ang mukha na nakita niya sa salamin ay kasing ganda ng nyebe. Ang balat ay maislan at makinis, tila mabibiyak lamang sa isang ihip ng hangin. Wala man lang peklat. Bukod dito, ang salitang cell asterisk ay wala na doon. Alex. Sigaw ni Michelle habang nagmamadaling bumalik sa kwarto. Hindi pinapansin sina Maya at Waltz na. Tumabi rin, tumalon siya kay Alex. Gusto kitang pakasalan. Pagkatapos inabot niya ang mga labi niya na nakayuko, handang halikan siya. Smooch. Naisip ni Michelle na ang kanyang palihim na pag-atake ay gumana, ngunit agad na naramdaman iyon. May mali. Sa isang sulyap, lumabas na ang palad ni na nasa pagitan ng palad niya. At ang labi ni Alex. Bumaba ka. Inayla ni Walt si Michelle palayo kay Alex. Kung gusto mong pakasalan ng senior ko, pumila ka. Nagulat si Michelle. Kayo, pwede bang? Itinagilid ni Maya ang ulo ni Michelle, maingat na sinusuri ang kanyang mukha. Inayla pa niya ito. Sa kanyang mga kamay at walang nakitang kakaiba. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa niyang sinabi, Little. Kuya, itong scar removal medicinal clay mo pwede bang mas produce? Gagawin pa ba na? Kaya mong pagalingin ang mga lumang peklat nang wala ang iyong komplementaryong pangkukulam. Umiling si Alex at sinabing ang mga materyales para sa pangtanggal ng peklat ng medicinal clay ay tubhang mahalaga, kaya ang mass production ay halos imposible. Tungkol naman sa pangkukulam ko, ang pangunahing layunin ay upang mapabilis ang paggaling ng sugat at mapabilis ang epekto. Kuminto siya pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit kung maaari nating baguhin ang formula sa loob sa pamamagitan ng pagpapalit ng mahalagang mga halamang gamot na may ordinaryong halamang gamot, magkakaroon pa rin ito ng epekto ng nag-aalis ng mga peklat kahit na ang epekto ay humina. Sabi ni Maya, hanggang saan kayang gamutin ang mga peklat? Tulad ng peklat ni Michelle kanina bilang isang halimbawa. Kung ang isa ay magpapatuloy sa paggamit nito sa loob ng halos 3 buwan, malamang na makamit niya ang pareho mga resulta gaya niya ngayon, sabi ni Alex pagkatapos ng ilang pag-iisip. Inampes ni Maya ang kanyang mga hita. Napakagaling. Ang iyong gamot ay talagang isang banal na gamot. Halika, mabilis na isulat ang formula. Maaari kong garantiya na ang produktong pangtanggal ng peklat na ito ay ang pinakamalakas na mapagkompetensyang produkto sa aming Lush Cosmetics series. May pagdududa na tanong ni Alex, paano magkakaroon ng ganoon karaming customer para sa pagtanggal ng peklat? Produkto. Si Maya ay huminga ng 2 beses na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha, nagtatanong sa kanyang katangahan. Ikaw ba? Alam mo ba kung gaano karaming mga buntis ang nangginganak sa pamamagitan ng cesarean section bawat taon? Bilang karagdagan, ang mga aksidenteng pinsala, ordinaryong operasyon, sakit sa balat, kagat ng lamok, acne, lahat. Ang mga ito ay maaaring mag-iwan ng mga peklat. Kaya sabihin mo sa akin, ilang customer ang maaari nating makuha mula sa lahat ng ito. Nang marinig ito, naintindihan ni Alex. Okay, susulat ako agad ng kumpletong recipe. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto at umupo sa kanyang writing desk. Katulad ng gagawin niya. Isulat ang formula, napatalon siya sa gulat nang dumungaw siya sa bintana. Ang palayok ng Frosty Octagon na bulaklak ay talagang namukadkad. Kabanata 483. Hindi pwede. 3 lang ang dahon bago ito, gaano na ba katagal? Ngayon lahat ng humubo ang 8 dahon at namumukadkad pa ang isang bulaklak. Ang espiritual na lupang ito ay gayon din. Mahiwaga. Bueno, naisip ni Alex nung una na ang Frosty Octagon na bulaklak ay tatagal ng hindi bababa sa 5 taon. Namumulaklak. Gayunpaman, ito ay namumulaklak ngayon pagkatapos lamang ng 1 araw at gabi, pinaikli ang oras sa pamamagitan ng 5 taon. Anong klaseng magic ito? Namangha si Alex sa madilim na kulay na espiritual na lupa sa palayok. Nakahanap ako ng kayamanan.
Mabilis na sana niyang pupulutin ang bulaklak at gamitin ito sa paggawa ng mga table tasks para sa kanyang ina at Maya. Gayunpaman sa pag-unat pa lang niya ng kanyang kamay ay agad siyang huminto. Akala niya ay iisa lang ang bulaklak ngayon at wala nang susunod. Binunot niya ito kahit na ang mahiwagang espiritual na lupa ay maaaring pamumulaklak sa 24 oras. Ang isang bulaklak ay napakaliit. Sa karamihan, maaari itong magamit upang gumawa ng 2 table tasks. Mayroon bang anumang paraan upang makuha ang mga buto ng may yellow octagon na bulaklak at pagkatapos ay magpatuloy? Tinangin sila. Sa sandaling naisip niya ito, binawi ni Alex ang kanyang kamay nang hindi pinuputol ang bulaklak. Siya. Nagpa siya na maghintay at tingnan kung may anumang mga pagbabago bukas. Pagkatapos kinuha niya ang panulat at sinimulang isulat ang kumpletong formula ng cream ng peklat sa papel. Pinangalanan niya itong Lush Scar Removal Cream. Kinaumagahan, nagulat si Alex nang makitang bago ang dalawa. Namumulaklak ang mga bulaklak mula sa may yellow na octagon na bulaklak. Sa pagkakataong ito, isa na lang ang kinuha niya. Pagkatapos ay pinagaling niya ito na iniingatan para sa ibang pagkakataon. Kung tungkol sa concoction ng tableta, kailangan pa niyang maghanda ng ilan pang mga auxiliary materials. Basta, ang paggamit ng mga bulaklak mula sa may yellow octagon na bulaklak ay halatang hindi gagana. Kasabay nito, sa lugar ng Golden Manor, maagang nagising si Serena. Matapos magmadaling iangat ang kanyang damit para tingnan ang kanyang tiyan, muntik na siyang mawala ng malay sa gulat. Nakita niya ang isang itim na bitik na kasing laki ng isang mangkok sa kanyang tiyan, natakpan nito ang kanyang buong tiyan na. Button at ito ay mukhang lubhang kasuklam-suklam. Higit sa lahat, tila may isang halos hindi nakikita ang mukha ng tao sa itim na lugar. Kasama ang mga kakaibang larawan mula sa ilang CT scan na kinuha niya kahapon. Hindi niya maiwasang magtaka kung siya ba ay isinumpa. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa Hong Kong ay napakapamahiin at si Serena ay lubos na naniniwala sa mga iyon. Mga bagay na pamahiin. Ano ang gagawin ko? Ang taong Rockefeller na iyon ay tila may ilang mga kasanayan. Hahanapin ko ba siya at hikayatin siya? Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Serena na hanapin si Hailey para magawa niya. Hanapin si Alex sa pamamagitan niya. Sa sandaling ito, nagpaalala ang isa sa kanyang babaeng katulong, Miss. Why, gusto ng taong Rockefeller na iyon na ibigay mo ang 20% ng tubo noong nakaraang pagkakataon. Pero kung ganon. Ang kaso kung gayon ang panig ng Hong Kong ay hindi maipaliwanag ito. Kapag ang kontrata, terms are submitted for review, the President there is surely raise questions and pagdududa tungkol sa kanila. Umuso si Serena. Akala mo ba magbibigay ako ng 20% profit margin at pipirmahan ang kontrata? May Lush Cosmetics. Sa sandaling umalis ang Bell Blossom ni Hailey Lawson sa ating Arles. Mga kosmetiko, huhukayan niya ang kanyang libingan at magkakaroon lamang ng isang madilim na hinaharap para sa kanya. Gagawin niya. Tiyak na kailangang isara ang kanyang negosyo kahit 2 buwan pa lang. Sila ay nambobola lang ngayon. Basta bibigyan ko sila ng kaunting benepisyo mula sa aking panig, panoorin mo lang. Agad siyang luluhod at dinilaan ang lahat. Napangiti agad ang babaeng katulong at sinabing si Miss Y pala palagi. May tiwala ka sa sarili mo dahil mayroon kang anumang bagay sa iyong manggas. Mabilis na sumugod ang dalawa kay Bell Blossom. Makalipas ang 40 minuto sa Bell Blossom ay nakita ni Serena si Hailey kaya dumiretso siya. To the point at sinabing, Miss Lawson, I won't beat around the bush with you. Papuntahin mo rito ang iyong kapatid at gamutin ang aking karamdaman pagkatapos ay i-renew ang kontrata alinsunod. Kasama ang mga naunang termino. Sa batayan na iyon, maipapangako ko sa iyo na gagawin ng aming Arles Cosmetics. Hindi pumirma sa anumang iba pang kumpanya sa loob ng lugar ng California. Lahat ng mga customers ang California na gusto ng mga produkto ng Arles Cosmetics ay makakabili lang nito mula sa iyong gilid. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 484. Napag-usapan na ni Hailey ang bagay na ito kay Alex kanina kaya umiling siya at sabi paumanhin, ang mga salita ng aking nakababatang kapatid ay may malaking bigat. Sinabi na niya iyon.
Kailangan mong bigyan kami ng hindi bababa sa 20% profit margin, kung hindi, hindi niya gagamutan ang iyong sakit. Mukhang may 5 araw ka na lang para mabuhay, mas mabuti pang magmadali ka. Galit na sinabi ni Serena, tanggi ba kayong sumuko hanggang sa mawala ang lahat ng pag-asa? Gagawin ko. Maging tapat sa iyo, nabili ko na ang aking tiket sa paglipad at ngayon ang huling pagkakataon para sa Belle Blossom. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano pabalik sa Hong Kong, gagawin ni Belle Blossom. Mailagay sa aming blacklist at hindi na muling makakabili ng anumang produkto ng Arles. Mga kosmetiko sa hinaharap. Sa pagkakaalam ko, tumaas ang membership fees ng Belle Blossom. Sa 10-10 milyong dolyar. Kapag wala ng mga produkto ng Arles, gagawin ng iyong mga customer. Siguradong mag-ingay. Kakayanin ba ng iyong beauty salon ang mga ganitong pagkalugi? Ang puntong ito ay talagang tumama sa kahinaan ni Hailey. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay sinabing, gagawin ko. Isang tawag. Mabilis na nakarating kay Alex ang tawag ni Hailey. Matapos marinig ito, diretso niyang sinabi, she's still having such a high and mighty attitude. Ito. Parang hindi pa sapat ang paghihirap niya. Kaylee, malamang hindi mo alam itong babaeng ito. Nagpunta sa Ganoderma at nagkagulo doon kahapon. Hindi lang niya tinalo si Cheryl. Ngunit gusto rin niyang sirain ang Ganoderma. Sabihin sa kanya kung gusto niyang makuha ang pagmumulto. Fites sa kanyang pusod ginagamot, kailangan niyang magbigay ng 30% profit margin sa kontrata. Kasama si Belle Blossom. Hindi ito gagana para sa anumang mas mababa ng 1%. Nang marinig ni Serena ang sinabi ni Hailey, galit na galit siya. Sa sandaling ito, sinabi ng kanyang katulong, Miss White, nakipag-ugnayan lang ako sa isang kaibigan ko. Sinabi niya, may kilala siyang eksperto at ang kondisyon na tulad mo ay isang pirasong cake lang para sa kanya. Kaya niya, hawakan ito nang walang kahirap-hirap. Ang galing. Nang marinig iyon ni Serena ay tuwang-tuwa siyang tumalon. Tapos sinundot niya si Hailey sa dibdib niya, matalim na parang kutsilyo ang mga titig niya. Makinig sa, ako, Hailey Lawson. Mula ngayon, itong Belle Blossom mo ay pumasok na sa aming blacklist. Sa Arles Cosmetics. I can guarantee na simula ngayon, wala kang makukuha kahit isa. Ang produkto ng Arles mula sa amin. I-block ko rin itong Belle Blossom mo at maging iyong Wayland Realty ng asawa. Intayin mo lang ang iyong pagkabangkarote. Pagkasabi nito, kinuha ni Serena ang kanyang assistant at bodyguard para umalis sa salon pagkatapos. Tinutulak si Hailey palayo. Napakabilis. Tawag ulit ni Hailey kay Alex nang medyo nakaramdam siya ng pagkataranta. Malaki ang kapangyarihan at impluensyang hawak ng Arles Cosmetics. Bilang ang pinakamalaking cosmetics kumpanya sa Hong Kong, kilala ito kahit sa buong mundo na may malakas na pondo. At mga komplikadong network na mga koneksyon. Kung si Serena ay gagawa ng seryosong aksyon kay Belle Blossom o Wayland Realty, ang dalawa ay kailangang magdusa sa matinding pahihinatnen. Little brother, ano ang dapat kong gawin? Ngayon si Serena Y ay tila nakahanap ng ilang makapangyarihan. Lalaking kayang gumamot sa kanyang sakit. Kapag gumaling na ang sakit niya, tapos na tayo. Hindi lang. Ang aking mga customer mula sa Belle Blossom ay magtataas ng impyerno, ngunit ito rin ay makagambala sa iyong ina ng mga plano. Bahagyang kumunot din ang noo ni Alex. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang tawag ni Lord Lex. Para maitago ang totoo ni Alex. Pagkakakilanlan, si Lord Lex ay bihirang magkusa na makipag-ugnayan kay Alex. Para siyang tumawag, it. Tiyak na hindi lamang para sa isang casual na pakikipag-chat kay Alex. Pinutol ni Alex ang tawag para tanggapin ang kay Lord Lex na, tawag ka muna. Lord Lex, may kailangan ka ba sa akin? Ginoo. Rockefeller, ganito. Mayroon akong isang kaibigan na nakaramdam ng kaunting sakit kamakailan. At nagkaroon ng kakaibang sakit. Mayroon ka bang libreng oras upang pumunta sa Hells Angels? Para tingnan siya. Si Lord Lex iyon, syempre kailangan niyang bigyan siya ng mukha. Kaya naman, agad siyang sumagot, oo. Hindi ako malayo sa Hells Angels ngayon, gagawin ko. Pumunta ka doon sa loob ng 10 minuto. Tuwang-tuwa si Lord Lex at sinabing, ang galing. Asterisk si Richard asterisk. Sabay sa Hells Angels yung nakaupo sa tabi ni Lord Lex. Nakakagulat si Serena.
Sa oras na iyon, halatang nararamdaman niya ang hindi komportableng sensasyon. At isang mapurol na patuloy na pananakit sa kanyang pusod. Higit pa rito, may dumating din na uhog. Mula sa kanyang pusod na naglalabas ng mabahong amoy. Hindi siya makapaghintay na makilala ang eksperto na binanggit ni Lord Lex kaya patuloy siyang tumingin. Sabik sa pag-asang lilito ang tao anumang oras. Kuya Lex, kailan darating ang expert na nabanggit mo? Pakiramdam ko ay may mali at pinaghihinalaan ko na isang malaking problema ang mangyayari sa lalong madaling panahon. Paniniguro ni Lord Lex sa kanya. Don't worry, walang mangyayaring masama. Ang taong nahanap ko ay isang kamanghamanghang tao. Maaaring direktang patayin ng masasamang espiritu. Oh, nandito siya. Bilisan natin at welcome siya. Tuwang-tuwa si Serena. Kaya naman agad siyang tumayo at naglakad kasama si Lord Lex para bumati. Ang taong nasa pasukan. Gayunpaman nang sa wakas ay nakita niya ito, si Alex pala iyon. Ah, bakit siya? Natigilan si Serena at napatulala habang nakanganga ang bibig. Kabanata 485. Sabay tingin din ni Alex kay Serena. Kumunat ang kanyang mga kilay pagkatapos ay lumingon siya kay Lord Lex at sinabi, Lord Lex, siya ba ang tinawag mo ako para magpagamot? Hindi malalaman ni Lord Lex na nagkaroon ng conflict noon sina Alex at Serena. Sandali, ngumiti siya at sinabing, oo. Hayaan mong ipakilala kita. Miss Y, ito ang medical eksperto na sinabi ko sa iyo, G. Alex Rockefeller. Mr. Rockefeller, ito ay isang kaibigan ko. Mula sa Hong Kong, Serena Y. Siya ang Vice President ng pinakamalaking cosmetics kumpanya sa Hong Kong, Arls Cosmetics. Nang makita ni Serena si Alex, nakaramdam siya ng matinding gulat at guilt. May bisyo lang ang sinabi niya. Mga salita sa harap ni Hailey na ngayon pa lang ay haharanggan niya silang dalawa ng asawa niya ang mga kumpanya. Tapos ang expert pala na tinawagan ni Lord Lex ay siya pala. Alex. Papayag pa ba siya na gamutin siya ngayon? Gayunpaman sa sandaling narinig niya na tinawag ni Alex si Lex Gunter bilang Lord Lex, siya ay bigla naiintindihan ng isang bagay. Si Lord Lex ay isang malaking boss sa underground world ng California. Yung Rockefeller guy parang kumilos depende sa mood ni Lord Lex. Nasa kanya ang suporta ni Lord Lex paanong hindi niya magagawang mangibabaw sa kanya. Sa sandaling iyon malamig siyang ngumuso. Kuya Lex, matagal ko nang nakilala itong B** star. Talagang matapang siya at sinubukan pa akong i-blackmail ngayon. So, siya pala. Isa talaga sa mga tao mo. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Lord Lex sa narinig niya at agad na nagbago ang mukha niya. Sabi ko, sinubukan niya akong i-blackmail ulit ni Serena. Lalong nagdilim ang mukha ni Lex na para bang nasa bingit na siya ng pagsabog. Hindi iyan. Pangungusap ang pangungusap bago iyon. Nang makita ni Serena na malapit nang magalit si Lord Lex, natuwa siya. Kaya sabi niya sa pamamagitan ng dagdag panggatong sa galit niya, sabi ko, ang yabang nitong B** star na ito ay parang nasa itaas ng langit. Hindi lang niya ako sinubukang i-blackmail pero binugbog niya rin ang bodyguard ko kahapon at talunin mo pa ako. Sa sandaling sinabi niya iyon. Smack. Direktang naghatid ng sampal si Lord Lex sa mukha ni Serena na ikinatigil niya. Yung mukha niya nagsimulang mamaga dahil sa impact. Kuya Lex, bakit mo ako sinaktan? Baliw ka ba? Sumigaw siya. Sinampal siya muli ni Lord Lex sa kabilang bahagi ng kanyang mukha at sinabi sa isang marahas na tono. Ikaw ang baliw. Sino ka ba sa tingin mo? How dare you talk to G. Rockefeller tulad nito kahit na nangangahas na something siya. I see, baka pagod ka na sa buhay. May tao, halika. Bigyan mo siya ng tamang sampal. Narito ang Hells Angels at ang mga salita ni Lord Lex ay katumbas ng isang imperial na utos. Kagad sumugod ang isang mandirigma mula sa Thousand Miles Conglomerate. Ang mga sampal niya. Paulit-ulit na damapo sa bibig ni Serena at tanging kaluskos lang ang maririnig. Hindi nagtagal bumagsak si Serena sa lupa walang tigil na umiiyak. Noon lamang bumaling si Lord Lex kay Alex at sinabi sa takot at kaba, Mr. Rockefeller. I'm really sorry. Hindi ko inasahan na matagal ka nang masasaktan ng hamak na ito. Kung
Alam ko ang tungkol dito, nalunod ko sana siya. Sinampal niya ng malakas ang sarili pagkatapos sabihin iyon. Pagkatapos ng lahat si Alex ang kanyang Panginoon. Bukod dito, narinig niya ang balita kanina na si Alex ay nagpakita ng makajos na kapangyarihan sa yawl. Pamilya kamakailan. Hindi lang niya pinatay si Scott mula sa pamilya Pattinson sa Alaska kundi siya. Pinatay din ang kanyang ama na si Gerald Pattinson bukod pa sa magandang ginang sa pamilya Pattinson, Winnie. Gayunpaman, ang patriarch ng pamilya Pattinson na isang eksperto sa rango sa Earth ay nagkaroon. Personal na pumunta sa tirahan ng Pattinson upang humingi ng tawad kay Alex. Bagamat ang hindi malinaw ang mga detalye, hindi naman talaga totoo ang mga chismis. Gayunpaman, ang katotohanan na ang patriarch ng pamilya Pattinson ay sumugod sa yawl. Tirahan at umalis kaagad pagkatapos ng kanyang pagdating ay kilala ng maraming tao. Ang pangunahing punto dito ay ligtas at maayos si Alex at gayon din ang pamilya Yawl. Ito ay hindi direktang pinatunayan na ang mga chismis ay totoo. Ang kanyang young master ay isang higanti sa mga lalaki at isang walang katulad na master, paano kaya siya iniinsulto ng ganyang babae? Till then.